Mga kapuso, naitala nitong second quarter ng 2023 ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya sa nakalipas na siyam na quarters. Naitala ang Philippine Statistics Authority ang 4.3% na gross domestic product o GDP growth. Ayon po sa datos ng PSA, yan ang pinakamababang GDP growth mula nang makabangon ang ekonomiya ng bansa sa epekto ng COVID pandemic. Mas mababa po yan sa 6 to 7% na target ng gobyerno ngayong 2023. Sabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, dapat lang nasa 6.6% ang GDP growth rate sa huling 6 na buwan ng taon para manatiling pasok sa target. Ayon sa PSA, 0.2% ang paglago ng sektor ng agrikultura, pangingisda at forestry itong ikalawang quarter, mas mabagal kumpara sa sektor ng manufacturing at services. Na-inquest na ang 6 na pulis na botas na sangkot sa pagpatay kay Jerod Jemboy Baltazar, ang 17 taong gulang na napagkamalang suspect. Sinampahan na sila ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nasibak na rin sila sa pwesto. Haharap din sila sa administrative case kasama ang 2 team leader sa operasyon. Aminado ang Navotas City Police na hindi nila nasunod ang police operational procedure. Sa sinumpang salaysay ng ilan sa mga inireklamo, tubig lang daw ang kanilang binaril at hindi ang binatilyo. Ang iba naman, iginit na hindi sila bumaril. Dagdag hinanakit naman para sa pamilya ang tangkang pag-areglo umano ng pulisya. Inalok daw sila ng mga kaanak ng mga pulis ng 50,000 piso para iurong umano ang kaso. Tinanggihan ito ng pamilya ng biktima at itutuloy daw nila ang kaso. Wala pang pahayag ang Navotas Police tungkol sa tangkang pag-areglo. Sa ating pong panayam sa DTI kahapon, nag-apply para magtaas presyo ang mga manufacturer ng 43 produkto sa grocery. Ang Flour Miller Association at Canned Goods Manufacturers may paliwanag dyan. Sabi po ng Philippine Association of Flour Millers, ang hinihiling na price adjustment ng producers ay bunsod ng nagmamahal daw na presyo ng raw materials. Maging ang presyo ng trigo sa world market tumataas din. 2 hanggang 3 pisong taas presyo naman ang hiling ng Canned Sardines Association of the Philippines sa bawat delata ng sardinas. Sa ngayon, mas kaunti raw kasi ang huli ng tamban. Tumaas din ang presyo nito. Dagdag pa ang pagmahal ng gasolina at diesel na ginagamit ng mga fishing vessel sa pagpalaot. Bantay presyo naman po tayo sa bigas. Isang palengke sa Maynila, tumaas ng 3 hanggang 4 na piso ang kada kilo niyan. Kaya ang ilang karinderya, dumidiskarte na para hindi sila magtaas ng singil. Balitang hatid ni James Agustin. Kahit malaki ang itinaas ng commercial rice, 10 pesos pa rin ang benta ng isang order ng kanin ni Aling Elda sa kanyang karinderya. Ito raw kasi ang kaya ng kanyang mga customer. Binawasan ng takal, pero ang presyo, 10 rin. Hindi kami nagtaas. Bakit hindi okay nagtaas? Nasanay na sila sa 10 piso kasi. Mahirap po lalo ngayon matumal. Maraming ngayon. Maraming nagtitipid na talaga. Tinakapos na. Si Chris na nagbebenta ng almusal sa Santa Cruz, inabutan namin bumibili ng 6 na kilo ng bigas. Hindi rin daw siya nagtaas pa ng presyo. Bali, nagbawas lang po ako doon sa cup. Pero yung price, same pa rin. Same pa rin, 10 pesos lang. Kasi baka walang customer eh. Kasi yung mga pinagbebenta ko, lang din yun sa mga sales lady. Kaya kailangan, kung ano lang yung dati mong presyo, ganun pa rin. Pero si Aling Annabel, 12 pesos na raw ang bentahan ng kada cup ng rice sa Tondo. Mula yan sa dating 10 pesos. May diskarte rin siya sa pagsasaing. Para po masarap yung kanin namin, kasi mas madaling isain yung malsa. So nilalagyan ko po nung coco pandan para po mas sumarap. Kasi pag maalsa lang, matabang Matabang yung lasa ng bigas, ng kanin. Sa ilang pwesto sa Blumentritt Market sa Maynila, 45 pesos per kilo ang pinakamurang well-milled rice. Naglalaro naman sa 49 to 52 pesos ang premium rice, habang yung special rice ay 52 to 57 pesos. Tumaas din ang mga imported rice na galing Vietnam at Thailand na 53 to 58 pesos per kilo. Sabi na nagtitinda simula nang pumasok ang buwan ng Agosto, 3 piso na ang itinasa kada kilo ng local commercial rice, habang 4 na piso sa imported rice. Sinasabi po ng supplier namin kulang po yung import sa atin. Dahil nga sa bagyong dumadaan, baha. Yung imported rice tumaas din?
Yung imported po, tumataas sa halos everyday. Bakit po? Kulang din daw po yung supply sa atin Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, maaaring magkaproblema sa supply ng bigas sa Setyembre. Posible rin daw umabot ng 60 pesos o higit pa ang kada kilo ng bigas. Sa ngayon daw kasi umaabot na sa 34 pesos ang bentahan ng palay. Kapag nangyari ito, wala raw magagawa ang mga negosyante kundi magtaas din ang presyo. Halos every other day tumataas ng 4. Yung bigas Paano natin. yun? Paano bentahan yun ng pag-ano? Pagka ganon, na lang din kami. Extend na lang din sa price namin. Dos, gano'n. Para kumita lang. Pagka ganun, mag-aano na kami, mag-a-add na kami. Hindi na kami magbabawas nun. Pagka naging 60. Magtataas ako, magiging 15 na pagka talagang tumaas na ng gusto. Pero paniniguro ni Pangulong Bongbong Marcos, may sapat na supply ng bigas hanggang sa susunod na taon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa masamang panahon, kanselado ang ilang international flights. Kabilang dyan ang ilang flight ng Cebu Pacific at AirAsia na Manila Incheon, South Korea, Manila. Wala pang anunsyo ang ibang airline companies. Heto na ang unang serving ko ng entertainment news. Non-stop K-Lig ang dala ni V ng BTS sa music video ng kanyang solo music debut. Pangmalakas ang vocals ang hatid ng bagong R&B song entitled Love Me Again. Featured din dyan ang alluring looks ni Taehyung. Ramdam din ang nostalgia sa editing style na parang karaoke screen sa ilang parte. In less than 12 hours, mahigit 9 million views na agad yan sa YouTube. Patikim pa lang yan sa upcoming solo debut album ni V na Layover na i-release sa September 8. Bukas naman August 11 ilalabas ang second pre-release track niya na Rainy Days. Rock and roll mode ang Pinoy fans na dumagsa sa The Big Finish in Manila concert ng bandang Mr. Big. Kabilang sa pinerform nila ang Addicted to Rush, Take Cover, Undertow, pati ang kanilang hit song na To Be With You. Feeling nostalgic ang maraming fans. Ang ilang daddies kasama pa ang mga anak nilang nanood. Sabi ng American band, posibleng ito na ang huling live performance nila sa Manila. Hopeful naman ang Pinoy fans na makabalik pa ang rock band sa bansa. Kaya ang motto nila, never say never, gaya ng lyrics sa kanta ng Mr. Big. May dinukot na magkapatid sa barangay Wawa, Batangas City. Nahuli kamang pagpasok ng 9 na lalaki sa eskinitang papunta sa bahay ng magkapatid na Joey at Herminio Mallorca. Makalipas ang ilang oras, lumabas sa eskinita ang mga lalaki kasama ang magkapatid. Kwento ng ilang saksi, nagkaroon pa ng habulan sa bahay at sinaktan umano si Herminio bago dinala ang magkapatid sa sasakyan. Ayon sa kaanak ng magkapatid, sinubukan pa nilang habulin ng mga lalaki pero pinigilan na sila ng mga salarin. Nakilala ng Batangas City Police ang isa sa mga salarin na hindi muna pinangalanan habang siya ay tinutugis. Ayon sa pulisya, posibleng dating alitan na may kinalaman sa iligal na droga ang motibo sa pagdukot sa magkapatid. Arestado naman ang isang lalaking nagnakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Hindi po itong unang beses niyang nahulikam sa krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Nakuhanan ng CCTV ang isang lalaki na sakay ng motorsiklo sa bahaging ito ng NS Amoranto Street sa Quezon City. Ang minamaneho niyang motorsiklo, ninakaw umano niya sa harap ng isang convenience store. Humingi ng tulong ang may-ari sa mga rumorondang pulis. Agad-agad namang nagkandak ng hot pursuit operation yung patrol car at nagpatunog ng wangwang. So naalarma itong suspect at agad na pumasok sa may North Cemetery. Doon natin sinundan at sa tulong na rin ng mga taga-barangay doon at magulang ng suspect ay napasurinder itong suspect. Naaresto ang 28 anyos sa si Rupert Cruz. Nabawi sa kanyang ninakaw na motorsiklo. Si Cruz din umanong nahulikam na nakaupo sa harapan ng isang fast food restaurant sa NS Amoranto Corner, Banawi Street noong June 1. Nilapitan niya ang isa sa 3 nakaparadang motorsiklo. Naupo saglit
at nagpalingalingal na tila kumukuha ng tiyempo. Napatayo siya nang may umatras na sasakyan pero muli niyang nilapitan at sinakyan ng motorsiklo. Ilang saglit pa, tinangay na niya ito. Sa dalawang insidente, parehas na naiwan ng mga may-ari ang susi ng kanilang motorsiklo habang nakaparada ito. Biniverify niya muna ang paligid kung may nakatingin sa kanya. Nung makita niya na walang nakatingin at may pagkakataon, agad niyang pinaandar ang motorsiklo at tinangay na ito. Maharap si Cruz sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Aminado siyang tinangay niya ang motorsiklo. Sa batas na lang po, yun po talaga magagawa eh. Pero kinuha niyo mo yung motor? Wala eh. Kailangan. Dala po yung pangangailangan din po. Paalala naman ng mga otoridad sa mga motorista. Huwag masyadong pakampante. Kailangan pag iniwan natin ito, dapat properly park at siguraduhin natin na nasa atin yung susi. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang latest sa lagay ng panahon iahatid ni Katrina Son mula sa GMA Integrated News Weather Center. Katrina, kumusta ang binabantayan nating bagyo? Salamat, Rafi. Mga kapuso, lumakas pa bilang severe tropical storm ang binabantayan nating bagyo sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, namataan ang bagyong may international name na land sa layong 2,370 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May lakas nga ito na 110 kilometers per hour at bugsong 135 kilometers per hour sa direksyong Pakanuran at may bilis na 15 kilometers per hour. Wala pa ring direktang epekto sa bansa ang nasabing bagyo. Hanging habagat ang umiiral ngayon sa bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rain sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Asahan ding muli ang ulan sa ilang panig dito sa Metro Manila. Mga kapuso, sa ngayon sarado na ang lahat ng mga gate ng mga major dams sa Luzon. Sa nakalipas na 24 oras, bumaba ang water level sa Angat, La Mesa, Binga, San Roque, Magat at Caliraya Reservoir. Tumaas naman ang antas ng tubig sa Ipo at Pantabangan, habang walang pinagbago ang water level sa Ambuklao Reservoir simula kahapon. Nakararanas pa rin ng masamang panahon ng Occidental Mindoro dahil sa habagat. Ang ilang lugar doon nalubog na nga sa baha. Ilang taga-Sablayan ang inilikas na ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Panayam ng Super Radio DZWB. Bumabaha raw talaga sa lugar kapag malakas ang ulan dahil tabing ilog. Kapag tumindi pa ang ulan, umaabot pa raw ang baha ng lampas tao. Sa Barangay Tagumpay, 24 na pamilya ang inilikas. 40 pamilya naman mula sa Sitio Pandan, Barangay Claudio Salgado. Dala ng habagat ang pabugso-bugsong ulan sa Occidental Mindoro. Sa Zamboanga City naman, may nanalasa na isang buhawi. Aabot sa 36 na bahay ang napinsala sa Barangay Sinunok. Karamihan ay nasa coastal area. Ayon sa local authorities, 5 minutong nagtagal ang buhawi. Bagamat may pinsala, ligtas naman ang mga residente. Patuloy ang clearing operations at pag-aabot ng tulong sa mga apektado. Patuloy ang reclamation project sa Manila Bay habang wala pang tinutukoy ang Pangulo kung aling proyekto ang ipatitigil. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, i-save ang Manila Bay. Yan nga ang sigaw ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Pamalakaya, Kalikasan, PNP at One Pawikan para nga matigil na ang nagaganap na reklamasyon sa Manila Bay. Giit na nga Secretary General ng Pamalakaya na si Cabadi France, kailangang ilabas ng Pangulo ang listahan kung alin sa mga proyekto ang dapat magpatuloy at ang mga kailangang tumigil na ng reklamasyon. Una nang sinabi ng Pangulo na isa na lamang sa mga reklamasyon ang pinapayagang magpatuloy at suspindido na ang lahat. Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang reklamasyon sa Manila Bay dahil ayon sa Philippine Reclamation Authority, hinihintay pa nila ang komunikasyon mula sa Office of the President para nga malaman kung aling proyekto ang maaring magpatuloy at hindi.
Dito pa lamang daw nila mabibigyan ng notice ang mga LGU at mga joint venture firms na kailangang tumigil na ng kanilang operasyon. Ayon kay Cabadi, maaaring ang ginagawang airport sa Bulacan lamang ng San Miguel Corporation ang tingin nilang posibleng magpatuloy ng proyekto. Sabi ni Cabadi, matigil man ang reklamasyon, nasira na ang maraming bahura na siyang tirahan ng mga isda kaya nahihirapan ng manghuli ngayon ang mga mangingisda. Sa reklamasyon din isinisisi ng grupo ang labis na pagbabaha sa Bulacan at Pampanga. Sisikapin nating makuha ang panig ng SMC at iba pang kumpanyang may kinalaman sa reclamation project sa Metro o sa Manila Bay. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Hiniling ng isang grupo na ibalik na sa dating sistema ang biyahe ng mga bus sa EDSA noong bago ang pandemic. Kabilang sa mga gusto nila, buwagin na ang bus carousels at bike lanes. Balita hatid ni Joseph Morong. Ganito sa EDSA bago ang pandemya, mahigit 3,000 bus ang dumadaan noon. Taong 2020, kasagsagan ng pandemya, isang ruta na lamang ang inilaan para sa mga metro bus. Nilimitahan sa 550 na mga bus ang pwede sa EDSA Bus Carousel. Ang iba inilipat ng ruta. Pero ngayon, ang gusto ng mga bus operator kunin ulit nila itong dalawang pinakadulong lane dito sa EDSA, kasama na dyan yung bike lane at buwagin na rin ang EDSA Bus Carousel. Sa konsultasyon nila sa LTFRB, daing nila, lugi sila sa ibang rutang pinaglipatan nila. Tinanggal na rin naman daw ang State of Public Health Emergency, kaya dapat ay ibalik na ang bisa ng mga orihinal nilang prangkisa. That is our lane. Nagkaroon lang ng pandemic, kaya kami nawala sa EDSA. Dati nang sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi tatanggalin ang EDSA Bus Carousel. Isa sa pribado na rin ang operasyon nito. Ayon sa mga bus operator, hindi raw nila kayang magsiksikan sa carousel. Magiging train na tayo na hindi umaandar. Ganon. Kasi yung ano niyan, 27 kilometers lang yan. Pag dinikit-dikit mo yung bus, 12 meters ang isa, patay na yon. Dikit-dikit na kami. Sa kanilang panukala, magkakaroon sila ng pula at asul na bus na may mga piling bus stops. Gusto rin nilang ibalik ang tig-14 na bus stops sa magkabilang panig ng EDSA. Ang commitment namin is we will police our own ranks. Tutol ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa panukala. Sa ngayon daw nasa mahigit 400,000 na sasakyan ang nasa EDSA araw-araw. Tumatakbo sa pagitan ng 21 hanggang 24 kilometers per hour na mas mabilis daw kumpara noong bago magkapandemya. 14 bus stops, definitely will oppose it kung ganyan ang proposal. Dalawa na lamang rin daw ang lanes na matitira para sa mga pribadong sasakyan. Nag-lane dieting tayo, meaning nagbawas tayo ng laki ng each lane to accommodate the bike lane. Sisikip lalo ang EDSA and it will create traffic, definitely. Tutol rin ang grupo ng mga siklista. Marami na raw ang umaasa sa mga bike lanes dahil mas marami na ang nasanay sa alternatibong paraan ng transportasyon tulad ng mga motorcycle at bike. According to a JICA study na ang result ng 2021, 7 out of 10 ang gumagamit na ng alternative mode of transport, meaning yung bikes, e-bikes, compared to the private cars, including na rin doon yung public transport. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang kupa si Asia's first Grandmaster Eugene Torre. Sa edad na 71, nagwagi si Torre sa 2023 Guam International Open Chess Tournament. Ang chess grandmaster, siyam na kalaban ang tinalo para magkampiyon sa torneo. Naging bahagi si Eugene Torre ng World Chess Hall of Fame noong 2022. Siya ang kauna-unahang Asian male player na nakapasok sa listahang yan. Nahuli ka ang lalaking yan sa Cebu City na nagtangkang mangulimbat. Sa simula, kitang nakasampang lalaki sa likod ng truck na may karga na sakong bigas. Nangakmang bibit-bitin niya ang isang sako, bigla siyang nadulas sa trapal at tuloy na nahulog mula sa umaandar na truck. Nakatayo ngunit paika-ikang lumakad ang lalaki. Agad namang huminto ang mga sakay ng truck para kunin ang nalaglag na sako ng bigas. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaki. Inihintay nila na may maghain ng reklamo kaugnay ng insidente. Sa Pandag, Maguindanao del Sur, huli ang isang barangay kagawad sa operasyon kontra droga sa barangay Kabuling.
Inaresto ng PDEA BARM si Angkos Banto na taga Buluan na itinuturong namamahala ng isang drug den. Nakuha sa kanya ang nasa halos 70,000 piso halaga ng umano'y shabu. Inaresto rin ng 14 na iba pang parokyano ng drug den. Walang pahayag ang mga nahuling suspect. Balik tayo sa mga balita sa bansa. May mystery applicants ang Land Transportation Office para maiwasan ang mga fixer. Layon daw ng mga mystery applicants na patunayan ang sumbong na may mga nanghihingi ng pera sa mga driver para hindi na sila pumila, tulad sa pagkuha ng plaka. 200 piso raw ang singil. Gusto na rin ni LTO Chief Vigor Mendoza na gawing online ang iba pang transaksyon ng ahensya para raw sa mas epektibong serbisyo. Bilang pagkilala naman sa iniuwing panalo ng ating mga atleta sa 2023 SEA Games at ASEAN Para Games, binigyan po sila ng cash incentives ng gobyerno. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Mahigit 300 atletang Pinoy na nag-uwi ng medalya mula sa 2023 SEA Games at ASEAN Para Games ang nasa Malacanang para tanggapin ng cash incentives. Hanggang 300,000 piso ang iniabot ni Pangulong Bongbong Marcos kada SEA Games athlete, habang hanggang 150,000 pesos naman para sa ASEAN Para Games medalists. Ang sabi ng Pangulo, batid niyang hindi sapat ang suporta ibinibigay ng pamahalaan sa mga national athletes sa kabila ng patuloy nilang pagbibigay karangalan sa bansa. Karamihan dyan hindi natin natulungan. Talagang kung saan-saan na lang kumukuha ng suporta, nakakahiya. Pero ganun pa rin ang resulta, ang ganda-ganda pa rin ang resulta. Ang titibay pa rin, nakaka-proud pa rin. Kaya hindi raw dito magtatapos ang suportang makukuha ng mga atleta. Pinagmamalaki namin kayo. Dapat naman may susuklian naman namin ang inyong ginawang sakripisyo, ang inyong dinala na dangal para sa ating mahal na Pilipinas. Kaya asahan ninyo na sa administrasyon nito ay gagawin natin ang lahat para masuportahan natin at ipalabas natin ang kagalingan, ang husay ng ating atleta. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mataas na presyo ng raw materials ang sinasabing dahilan ng inihihirit na taas presyo ng ilang producers ng pangunahing produkto. Sa gitna po ng balitang yan, nakasala ngayon sa Balitang Hali si Philippine Association of Flour Millers Executive Director Rick Pinca. Magandang umaga po sa inyo and welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga sa iyo, Connie, at mga tagapakinig natin. Sir, makiki-update lamang kami sa supply at presyo po ng harina dito sa ating bansa. Stable pa rin po ba ito? Stable ang ating supply, ano? At whatever price we are going to buy, wheat, which is our raw material for the production of flour, yung harina, na ginagamit natin paggawa ng tinapay, noodle, pambalot ng lumpia, siopaw, ice cream cone. Yan ginagamit ang ating harina. Yes, sir. At bukod po doon sa mga nabanggit nyo na nga ho na gamit, no? O mga ginagamitan po ng flour, yun hubang mga yun, tataas din ang mga presyo ng mga yan? Alam mo, itong mga produktong ito, no, yung katulad ng sinasabi ko, tinapay, siopaw, and other products na gumagamit ng harina, sa aking palagay, ay tataas ang presyo ng mga yan. Dahil hindi lang naman ang harina ang kanilang ingredient. Tumaas din ang presyo ng asukal. Tumaas din ang presyo ng mantika. Tumaas din ang mga presyo ng iba-iba nilang ingredients kung nagluluto sila, no? So, hindi lang hindi lang harina, but other raw materials in the production of the food na kinukonsume natin ay nagtitaas. So, definitely yung mga manufacturers natin will have to raise their prices in order to survive. Okay, so sa kabuuan pala ito ng mga pagtataas din ng iba pang mga materyales dito. Pero may kinalaman pa rin po ba dito yung production syempre, no? Dahil dun po sa tension pa rin na nagaganap sa Ukraine and Russia na pinagkukunan po natin. Yes, sir. Hanggat hindi natatapos ang putukan diyan sa Russia at sa Ukraine, ay tataas ang presyo ng ating raw materials. Kasi hindi lang naman trigo ang nanggagaling diyan. Meron din diyang mais, meron din diyang soybean, meron din diyang sorghum. All that is consumed ng iba't ibang bansa. Ang Russia at ang Ukraine
together, they have 30% of the world supply. So nawala yung 30% ng iyong supply, tataas talaga ang presyo dahil mag-aagawan na yung iba doon sa natitirang 70%. Opo. Okay. Yun ang dahilan. Alright, malinaw po yan. Pero dito sa, syempre, no, papalapit na naman ang Burr months, next month na yan. Ano? May projection na ho ba kayo na baka mas tumaas pa po ang presyo ng harina natin? Tanggapin na natin ang katotohanan, Connie, na tuwing Pasko, magpapasko, tumataas ang ating consumption. At habang tumataas ang ating consumption, ang ibang bansa tumataas din ang consumption at demand for the product that we all need. So, yung supply naman ay hindi dumadami dahil nga nag-aaway pa ang Ukraine. Ang India ay tinigil ang export ng kanilang bigas. So, we will continue to have this situation. And the best way really is for us to try to become self-sufficient or to be able to produce our own requirements. Okay, speaking of being self-sufficient, sir, meron ba ho kayong kaugnayan na ginagawa po ngayon sa gobyerno po natin para mangyari? Sandali, in-interview lang ako ha. Ano yun, Connie? Pinapaalis ako ng gwardiya. Sige po. Sir, mabilisan na lang. Ano ho ang nakikita ninyong po pwedeng gawin ng pamahalaan para maging self-sufficient tayo, katulad nga na sinasabi nyo, at nang hindi na ho tayo umasa sa ibang bansa for our production? Unang-una, maraming dapat na long-term activities na dapat gawin. Irrigation system, farm-to-market roads, and everything. I see. And all these have to be done. Then yung mga technical service sa ating mga magsasaka should be done. Tapos protektahan ng local industries, no? Hindi pwede yung meron tayong mga nagtatanim ng sibuyas, bigla na lang mag-i-import ng sibuyas while they are harvesting. So again, it does not work well for our own industry. Sige po, I won't keep you, sir, ha? Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras. Yan naman po si Philippine Association of Flour Millers Executive Director Rick Pinca. Hindi raw alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang tinutukoy ng China na kasunduang tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the SP Sierra Madre, from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Nauna nang sinabi ng China sa isang pahayag na nangako raw ang Pilipinas na tatanggalin ang nagsisilbing outpost ng bansa sa Ayungin Shoal. 24 na taon na raw ang nakalilipas simula noon. Sakaling meron ngang kasunduan, babawiin naman daw agad ito ni Pangulong Marcos. Tuloy pa rin naman ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa kabila ng ginawang pagharang at pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas. Sa mga nanay naman po diyang tulad ko, naku, nahihirapan ba kayong pakainin ng gulay ang inyo pong mga anak? Aba, worry no more! Ito na, ibibida po namin ng putahing siksik sa sustansya. Ang talong po kasi, pwedeng gawing burger patty. Paano ito gawin? Iniihaw po muna ang talong para magka-smoky flavor. Tapos, igigisa naman sa bawang at sibuyas ang ground beef. Pagkatapos po niyan, ihahalo sa binating itlog ang binalatang talong at ginisang giniling. Timplahan po base sa inyong panlasa. Kapag okay na, pwede na itong iprito gaya po ng normal na burger patty. Ayon sa National Nutrition Council, bukod po sa garantisadong masarap, puno rin ang talong ng antioxidants at fiber. Isa na namang inspiring na graduation story ang aming ibabahagi. Sa Daet, Camarines Norte po, isang 49 years old na single mom ang nakagraduate. Yan po si Nanay Cecilia Atanasio ng Barangay Gahobon, Daet, Camarines Norte. Nakapagtapos po siya at iba pang learners ng junior high sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS ng Department of Education. Pero ibahin nyo si Nanay Cecilia. Hindi lang basta graduate, but with honors pa. Nais raw ni Nanay Cecilia na mag-isang itaguyod ang mga anak sa pamamagitan ng paglalabada
na maging role model na ipagpatuloy ang pag-aaral kahit may pamilya na. Kaya naman, ngayong graduate na si Nanay Cecilia, pangarap niyang matutong manahi na gagawin niyang pangkabuhayan. Na-retrieve na ni Mark Bautista ang kanyang IG account matapos itong ma-hack. May natutunan daw si Mark sa insidente. Kahit sino na lang. So, maingat din tayo sa ganun. DMs it's either parang from a company or Meta or Facebook or Instagram. Magtanong muna or magtanong muna sa mga kakilala kung ano yun. Huwag agad-agad sumagot, huwag agad-agad never mag-log in ng account na pag hinihingi ng isang company or something. Kwento ni Mark, nakatanggap siya ng mensahe na malapit nang ma-deactivate ang kanyang account. Inakala niyang legit dahil sa message nito at klinik ang link. Aminado rin si Mark na nagpanik siya agad dahil sa contacts niya sa mga kaibigan at kaanak. Gayunman, kinuha niya raw itong oportunidad to rebuild his account. This Barbie is magandang dilag. Mala real life Barbie ang latest glam look ni Herlyn Budol. Suot ang kanyang pink dress, slay like a queen si Herlyn. Say ng kanyang fans, mala supermodel at beauty queen material talaga ang kanilang idolo. Speaking of beauty contest, nilinaw ni Herlyn na push pa rin siya sa pagsali sa mga pageant. Sa ngayon, G na G si Herlyn sa kanyang pagganap bilang si Gigi Robles at Greta V sa magandang dilag na napapanood sa GMA Network pagkatapos ng abot kamay na pangarap. Umakyat na sa 12 ang kaso ng COVID variant EG.5. Batay ito sa DOH Biosurveillance Report mula July 26 hanggang August 1. Itinuturing ng WHO na variant of interest ang EG.5. Mabilis itong kumalat pero wala pang ebidensya na mas nakahahawa ito kumpara sa Omicron variant at subvariants nito. May na-detect na rin mga kaso ng EG.5 variant sa China, Amerika, Japan, South Korea at Canada. Ramdam na ramdam ang girl power sa inilabas na 2023 MTV Video Music Awards nomination. Nanguna si Taylor Swift sa bilang ng nominations with 8. Sinundan siya ng R&B singer na si SZA with 6. Tig-5 naman ang nominations sina Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj at Olivia Rodrigo. Ang tambalan nila Sam Smith at Kim Petras may tig-5 nominations din para sa kanilang kantang Unholy. 4 naman ang natanggap ng K-pop girl group na Blackpink. Kabilang naman sa nakatanggap ng kanilang first nomination ang Korean girl groups na 50-50 at aespa. Gaganapin ang awarding ng 2023 VMAs sa New Jersey sa Amerika sa September 12. At ito po ang Balitang Hali. Connie Season po ito, bahagi kami ng mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Rafi Tima mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.